marami pa rin ang supporters si former President Duterte at sang-ayon dun sa kanyang ginawa. Na ano sila, sabi ko kanina, we keep repeating here, yung mga nakatira sa condo, yung mga nakatira sa mga gated na mga subdivisions, hindi ramdam yun kasi may mga security guard tayo. Pero ramdam na ramdam sa mga bara-barangay, sa mga iskinita, kasi yung talamak na talamak yung drugs noon. At lantaran ng bentahan ng maliliit na sachet ng shabu. Tapos yung crime, very violent crimes na alam mong lusaw ang utak nung perpetrator. 'Di ba na talagang, 'di ba, rape and to kill a 4-year-old girl. Alam mo talaga na addict lang talaga ang pwedeng gumawa niyan, 'di ba? Minartilyo yung mag-ina, yung nanay at saka yung maliit niyang anak, minartilyo to death na lusaw yung utak nung perpetrator. So ito, yung mensahe natin doon sa mga talagang maalab na bakit yung ginawa ito kay former President Rodrigo Duterte. Tumahimik ang buhay namin noon, nakakapaglakad na kami sa kalye dahil wala nang adik. Anong mensahe ninyo sa kanila, Sir Carlos? Well, unang-una, hindi natin binabaliwala yung kanilang yung ganyang klaseng pagtingin. Kasi meron naman talagang problema sa droga sa Pilipinas. Although yung narrative na dahil dito sa mga droga na to, kaya ganyan katalamak yung mga pag-rape, mga pag-massacre, kailangan i-challenge din yan. Ano ang basihan nila for saying that? Media reports lang? Hindi mo pwedeng sabihin yun Kasi kung ang iyong layunin ay ayusin yung justice system, yung criminal justice system natin, hindi ka pwedeng umasa na lang sa mga ganyang narrative na self-serving. Kaya sinasabi ni Presidente Duterte dati pa, kahit nung nasa Davao, I lived in Davao City for 10 years while he was mayor there. Lumang tugtugin niya na yan. Lagi nilang sinasabi, at maniniwala siyempre kasi mahirap naman talaga ang buhay. Pero ang tanong ko sa mga nagsusuporta pa rin kaya Duterte ng ganito, okay, nung ginawa ni Mr. Duterte yung mga ganyan noong 6 na taon niya, gumanda ba talaga actually ang buhay niyo? Naging maayos ba talaga yung pamumuhay niyo? Kung nasa condo kayo, siyempre, gated community, nabanggit mo nga Ali. Siyempre, maayos din yung hindi niyo mapapansin yung mga ganyan. Pero umayos ba talaga? Hindi na ba kayo nangungutang? Di ba? Yung mga ganong klaseng, pero fundamentally, Ali, gusto kong i-challenge yan kasi admitted natin na mayroong mga problema tayo sa society natin. So dito dapat umiiral yung kulong, dito dapat umiiral yung institutions natin. Hindi mo pwedeng ibigay sa isang berdugo yung pag-solve sa mga ganyang klaseng problem. Kasi yun nga yung gagawin niya. Kaya dito dapat yung korte natin umiiral. Yung mga kapulisan natin dapat umiiral. At more importantly, Ali and Pat, sa pag-recognize natin sa existence ng problems ng drug, dito ngayon dapat papasok yung medyo holistic na drug policy ng gobyerno. Pero ang drug policy kasi ng gobyerno natin ay hindi masyado sa rehab tsaka treatment. Mas doon pa sila sa public safety issue. So, yun pa lang, kung doon ka lang nanggaling na ang tingin mo sa mga gumagamit ng mga droga ng marijuana or ng nagrarugby lang dyan, dapat patayin. Problema yon. So wala yung prinsipyo ng I don't know kung narinig niyo to, may tinatawag kasi na harm reduction principle. Na ito ang namamayani for instance sa mga ibang bansa sa Europa, sa Latin America, na ang prinsipyo nito ay ayusin yung mga gumagamit ng droga. Kalingain sila. Huwag silang i-criminalize. Huwag silang gawing mas lalo pang masama. Ang ginawa ni Duterte at mga tao niya ng panahon nila, Diyos ko, mahuli ka lang ng kakarampot na gramo ng shabu ni kaya ng marijuana, pulong ka kaagad. Kung wala kang piyansa, ilang taon ka doon? 5 taon, 10 taon. Sa ganung klaseng So ang nangyayari, yung mga nakukulong, lalong sumasama yung istasyon nila. So instead na ayusin yung buhay ng mga gumagamit ng droga. Kasi it's a public health issue. It's not just a simple safety issue. It's not a crime. Kasi nga, ang pinanggagalingan ng gobyerno is yung policy natin on drugs is napaka tawag dito, anti-user. Instead na ayusin or tulungan yung user, lalo pa nilang pinapasama. Yun ang problema. So dapat yun ang baguhin ng gobyerno. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.